niya kay bawal na siya. Og nakoy panumdom nga for October 28 og 20 no, I'm sorry. Sa October 29 bispiras og sa election mismo maglikor meaning bawal ang maghubog. Pwede mo inom pero bawal mahubog. Mahubog kay dakpon. So sa ato pa ma'am, gikan sa campaign period ma'am, October 19 to 28, pwede pa mag-inom-inom. Pwede pa mag-inom. Oo. Pero bisag kung mahubog gihapon, binabadlong sa kalsada, bisag dili pa liquor bar, madakaw po na siya. Okay. Pero mas bugat good ang penalidad kung madakop ka nga nagsige kag hubog, unya nadakop ka during sa period nga prohibited ang pag-inom. Okay. Naani mga penalty o penalty ra ni o ma-priso gyud sila? Mapriso na siya kay election offense na. Okay. Oo. So, how about man sa ubang mga prohibited ma'am sa kanang ma'am, kanaang election period? Unsa pay ubang mga gidili o panahon sa election period? Okay, sa election period, usa na gidili ang panghatag. And anything, pagkaon, imnunon, anything of value, bawal na siya. Bawal ang panghatag og kwarta. Oo. Kung dili pwede ang anything in value, how much more bawal ang manghatag og kwarta nga makapalambo or makadugang og botos sa atong mga kandidato. So bawal gyud na siya. Kining voting time, ma'am, kano sa ni may tabo, ma'am? Okay. Panahon sa election mismo? Lahi-lahi atong voting time, depende sa klase sa atong mga botante. So kung sa general, usually ang atong voting time masugod sa alas 7 sa buntag sa October 30. Unya matapos na siya alas 3 sa October 30 gihapon. Lahi ni siya sa katong una nga atong election nga although magsugod ta sa alas 7, unya matapos sa alas 7 sa gabi ang sa una. Okay, mogamit man ta ato og machine unya dili na ta ato mag-ihap sa mga vote. So mao to nga kutob alas 7. Karon kay ang atong election mano-mano lang. So ang atong pagboto kutob ra jud alas 3. Kay after anang alas 3 magsugod na pod og canvas or katong mag-ihap sa botos ang katong mga electoral board nato sa atong mga presinto. Nag-ingon ko nga lahi-lahi ang time bahin sa pagbotar depende sa klase sa botante. Kay kung atong hisgutan ang oras sa pagbotar sa atong mga persons deprived of liberty or those PDL nga ato gitawag. Okay. Ang ilang pagbotar magsugod alas 6 sa buntag. Unya kutob na siya alas 2 lang. Oo. So lahi siya sa regular voters kay kutob sa alas 3. Sa mga PDL alas 2 ngano man nga alas 2 kay ang ilang mga balota hakuton pa man na siya kung asa sila nga barangay nakarehistro. Meaning magbutar sila dito sa silda nila. Sa jail, sa prison jail. Magbutar sila, kuhaon pa man ilang balota dito sa barangay kung asa sila nakarehistro o diya magbutar sila sa jail. After ang ilang balota hakuton na po dito sa ilang presinto aron ma-appeal sa pag-ihap sa ilang boto. So mao na sa by alas 2 dapat cut off na ilang voting kay aron mahakot na ilang balota pagka alas 3 makaabot na sa ilang barangay. Okay, ma'am. How about diri ma'am sa presinto mismo, ma'am? Actual, ma'am. Gi-categorize ba po ninyo kung ang oras para ani panaglitan sa senior citizen? So kuning orasa senior citizen usa unya nining orasa sa mga kuan na pod lain na pod nga mga klase sa tao. Okay.
nindot na nga pangutanan no Eric Mhm. kay sa Hilongos naatay 5 ka barangay nga naay giingon nga emergency accessible polling places. Mhm. Meaning natay usa ka makeshift or naka-tent nga lahi dito sa presinto jud nga mother precinct, principal nga precinct dito sa atong mga voting center. Mhm. Usually, by the way, ang atong mga voting centers diri sa Hilongos, mostly mga elementary school, Mhm. public elementary school. Pero sa 5 barangay, akong panganlan, Sige, ma'am. Barangay Campina, Barangay Cacao, Barangay Kanghaas, Barangay Imelda Marcos, o Barangay Utanan. Mhm. O maka-observe ta ani nga ang ilang mga eskwelahan it's either nasa taas sa bukid or Mhm. nay barangay nga kung tayo sa Imelda Marcos naa sa ubos. Mhm. Pareho sila sa Cacao naa sa ubos. So ang atong mga senior citizens, ang atong mga persons with disabilities ug atong mga heavily pregnant women Mhm. maglisod og naog or maglisod og katkat padong sa atong mga presinto. Presinto, oo. So, ang COMELEC mag-provide og giingon nga makeshift nga didto lang mag-conduct og voting para sa atong mga senior citizen, PWD og pregnant women. Mhm. Bahin sa oras, lahi ilang oras. Kasi special sila. Although magsugod pud ilang votation at 7 in the morning sa buntag, alas 7 sa buntag, Mhm. matapos pud ilang pagbotar mga alas 2 gihapon or earlier than that. Okay. Kay mao gihapon nga sitwasyon, hakuton pa or dalhon pa ilang mga balota padong so sa presinto kung asa gikuha ilang balota. Mhm. O so mao to nga ang voting time lahi jud sa regular voters. Kana Mhm. siya. Ang procedure ana si senior citizen moadto siya sa EAPP or Emergency Accessible Polling Place. Mhm. Maghatag siya og authorization nga mosugod siya nga dito siya mag-conduct, mag-cast sa iyang vote. Mhm. So magpaila siya unsa man pagpaila. So kinahanglan kung mahimo magdala og voters ID or any identification, valid ID aron maka-identify kung kinsa siya aron pag adto sa presinto pag-request ta iyang balota ma-identify siya dayon ni chairman Mhm. sa atong electoral board nga registered siya para ang iyang balota madala ni support staff padung na po dito sa emergency accessible polling place. Mhm. So mao na siya ang So, atong procedure. ma'am, na ako'y pangutana, pati ana no. Dito sa area, ma'am, nga iyang diin sa butar kay ma-espesyal man ang tawagan nila, di ba? Doon na ba gyapon na yung mga watcher nga kauban nito gawas dito mismo sa may presinto? Oo. By the way, ang watchers kung asa nga presinto naa ang votation, Okay. na sila'y katungod nga magbantay or mag-watch or maging watcher dito. Mhm. Kay bahin okay adto ta sa mga watchers. By the way, ang usa ka kandidato naa siya katungod nga mag-appoint og usa ka watcher lang, usa ka watcher sa usa ka Presinto. presinto. Mhm. Lahi na to sa una nga pwede siya mag-appoint og duha, unya magpulihay sila. Mhm. Karon dili na, usa lang jud iyang i-appoint. Mhm. So straight ang pag-duty sa watcher kung ganahan siya mag-straight duty. So in every precinct naay katungod ang watcher nga mag-station dito sa presinto kung i-appoint siya. Secondly, regarding sa watcher, dili sila kasulod sa presinto to act as poll watcher kung wala sila ipakita nga appointment, Mhm. sworn appointment, meaning naka-administer siya, either naka-perma sa abogado or naka-administer siya kay mao sa mga requirements na atong ihatag awa pangayoon nila aron maka-serve sila as watcher sa sulod sa atong mga presinto. Mhm. Kana. So, ma'am, kining sa mga kining mga PWDs,
ang pag-assist ano nila ma'am, kisa may mga posible o nga pwede nga mo assist ana nila Okay. yung mga illiterate. Okay. Ang atong mga voters na pwede Tagalog assistors are the following. Ang katong senior citizen, person with disability, o illiterate. Ang pwede mag-assist nila are the following also. Kanan sila mga relatives within the fourth civil degree of consanguinity or affinity. Unya kinsa man na sila nga mga relatives nga within the fourth civil degree of consanguinity or affinity. Okay, sila ang tahay spouse, parents, anak, kag-anak, esposo, suon, Pag-umangkon. auntie or uncle, pagumangkon, kutob na siya, first cousin. So, sulod ana, pwede na sila maka-assist sa atong mga illiterates, PWD o senior citizen. Pero gawas ana nga relasyon, pwede pod maka-assist ang usa ka botante ang edad 18 years old above na. Pwede po siya maka-assist sa atong mga senior citizen, PWD o illiterate bisag dili siya paryente. Meaning kung bisag dili siya paryente pero kaipon siya sa balay sa katong ni senior citizen or ni PWD or ni illiterate, pwede siya maka-assist. Kung gitudlo siya sa katong assisteran nga of confidence nako na siya kung tahay iya siya sa inyong termino nga of confidence kan sa Bisaya unsa na nga Salig. na siya salig na siya Dako ang siyang himuong mag-assist. Pwede ra basta kaipon sa sulod sa balay. Meaning kung si senior citizen na siya ay yaya, dili niya paryente, pero iyang yaya, iyang gisaligan, pwede si yaya maging himo nga assistor. Kana. So, unsa pa yung mga dugang ma'am nga ikakuha nimo about anang sa pag-assist? Unsa pa sa pag-assist? Okay. Ang atong assistor naatay limitations lang nga maka-assist sila. Dili sila pwede maka-assist more than or sobra sa tulo nga botante. Kutob ra jud na sila tulo. Pero ang atong mga electoral boards, meaning si chairman, si poll clerk o si third member, pwede sila maka-assist. Bisag pila ka beses, meaning unlimited. Dili lang tulo. Bisag pila, pwede sila maka-assister. Kana. Okay. Ma'am, diri sa lungsod sa Ilongos, ma'am, may mo bang maibawaan, ma'am, kung pila tanan ka mga kandidato ang may file og COC? Okay, ako hunahunahon kung makamemorya pa ko. Usually, mga kwan siya, 1,584, ana. Tas naanay nag-withdraw, mga pila ka buok, pito, ana. Mga pito. Maura siya nga range, 1,500. Kanang 1,580 plus, apil na ana ang sangguniang kabataan. Oo, apil na siya sa barangay o sa sangguniang kabataan nga mga kandidato. Okay, ma'am. So, ari kita, ma'am, sa kuan, ma'am, palihog ko hatag og saktong mga ilhanan nga matawag nato kini bitong pag-launch ninyo sa committee on kontrabigay. Usaon nato pag kuan identify o pag-specify nga kana kontrabigay na siya. Okay. By the way, sa katong last week, sa October 13, nag-activate kami sa Committee on Kontrabigay. Ang members ana, ang COMELEC election officer acted as the chairperson. The other members are the following, katong sa PNP nga Chief of Police, sa AFP nga ilang head, sa DepEd, ang sa ato dire ang atong representative sa DepEd si Ma'am Ruth Retolia,
ug ang sa prosecutor's office. Mhm. Ang ato mga ilhanan kung kontrabigay na siya, ang usa sa mga presumption nga nag na nakaka-violate ang usa ka kandidato sa kontrabigay is during 5 days before the elections, Mhm. madakpan siya nga naa siya'y hawiran nga daghang kwarta, Mm. at least 500,000 pesos nga nakasisiyo na siya. 500,000 Oo, pesos. and up. Nakasensiyo siya either naka 100, naka 50 daan, naka 20, ana. Tapos na siya ay balot, sample balot, naka-attach nga to. Usa na siya sa mga presumptions nga maka-violate siya sa kontrabigay. Ang authorized nga mudako pini ang PNP lang ug Oo. ang militar. Oo. Tapos diretso na siya i-prosecute sa atong mga prosecutors. Kana Okay. siya. So, ang kining mga kandidato, ma'am, panahon sa eleksyon, doon na ba sila oras nga gihatag sa ila nga maunang orasa sila pwede mo boto? Madungan ba na sila o depende ra po sa ilang kagustuhan? Kung unsang orasa sila mo adto sa presinto aron sa pagbotar? Usually, ang given na time for our voters to cast their vote is from 7 in the morning of October 30 kutob alas 3 lang. So sa ato pa, Oo. nanang mga orasa, bisan asa anang orasa, pwede na sila Pwede, botar. oo. Bali, in that period, pwede sila mo cast to vote. Oo. Kung mulapas, dili na sila madawat, dili na sila ka-vote. Except kung sa alas 3, nagpila or alas 2:45 pa, daghay nagpila sa gawas, unya, maabdan dyan na og alas 3, maglapas siya. Alas 3 umulapas. Oo. Pero ang buhaton ana i-limit pud na siya sa katong mga botante nga nagpila within the 30 meters nga radius. Ilista sila ni Paul Clerk. Okay. Imo ang naglista unya paglapas na alas 3 na imo abot, wala na ka-apil sa lista. Sorry, dili na to sila ka-apil sa pagbotar. Unya katong nakalista, tawagon to sila tagsa-tagsa. Tagon sila for 3 times, makatulo ka beses. Kung dili sila ka adto, kay kung unsa nga rason, hinghawa sila sa ilang pila, or kasing hinlakaw, pagbalik nila, dili na sila kabutar, bisag naa pa sila sa listahan. How about ini, ma'am, kining sa seguridad o security? Security, ang atong kapulisan andam mo tabang sa atong security. In fact, kada barangay na sila i-cluster nga team para assign sa katong mga presinto para mag-monitor. Pero they are not allowed to stay katong mo standby dito sa sulod sa presinto or bisag sa sulod sa 50 or 50 meters radius. Okay. Except kung kinahanglanon sila nila electoral board kay naay gubot dito, patawag sila, pwede sila mag-standbyan mga within 30 meters radius. So kung wala lay gubot, okay ra, dito lang sila sa layo lugar. So, kining sa kuan, ma'am, sa checkpoint, mauban ba mo na, ma'am, mag-checkpoint sila? Ang sa checkpoint, ang election. Natay COMELEC checkpoint, bali nagsugod na siya sa August 28, kay mao na ang sugod pud sa atong election period, kutob November 30, kay mao pud ang kutob ang election period. Sa adlaw-adlaw nilang pagkandak sa checkpoint, ang magkandak ay na usually ang PNP or ang AFP na sila joint checkpoint, or depende kung dili available ang PNP or ang AFP, it's either sa asa sa ila. Oo, natay mga lugar kung asa ikandak ang checkpoints.
Ang sa COMELEC, pwede mo adto kung wala may buhato nun anyway. Wala may mag-supervise lang mi. Pero karon dili na mo mabuhat ang magdungan dito sa checkpoint sa kadaghang trabaho. Oo. Lagi kay ganyan buntag gani pag adto na ako sa inyong opisina, daghan yung Oo, tao dito dagay aron. nangita. Pasalamat gani ko ma'am kay inyo yung gitagaan og response ang among invitation diri sa 92.7 UQ FM. Well, dami ma'am, kabahin ini mga palisiya ma'am diha sa COMELEC. Unsay mga mahimo natong ipadangat ngadto sa atong mga suking tigpamilawan? Palisiya. Asa nga palisiya asa nga kung ano mong Palisiya gusto. sa ilabi na panalitan sa mga penalty niya sa mga nini related gihapon nining election karon. Sa mga penalty, asa atong kuanon hisgutan ana. Usually, Penalty sa nasipyat ang kandidato o sa botante o ang mga tigpatuman sa balaod ug masipyat sa do na ba sila yung mga tinubagon usab? okay, hisgutan nato sa katapos sa eleksyon, ang atong mga kandidato na sila responsibilidad nga mag-submitar or mag-submit sa statement of contributions and expenditures or ato na gitawag nga SOSE. Within 30 days from the election, kinahanglan jud na sila mo submit daog or pilde. Okay. Ang matabuan na kung ang kandidato daog o dili sila makasubmit og SOSE, dili sila pa lingkuron. Di cannot sit as kung sa ilang nadagan. Mao ba? Oo, usa na siya nga makaulang sa ilang paglingkod. Kung pilde nga dili maka-file, so walay effect no for the meantime, pero from the time nga ganahan na pud sila og kandidato diha na. Oo, diha pangayuan sila na og fine. Parang lito ma'am, usa ka kandidato midaog. Wala ka sumiti ng mga document within 30 days. Sakto ba? Pero lapas ana sa 30 days, ni-submit sila. Makalingkod gyapon sila. Makalingkod siguro na siya. Pero bali kung as long nga dili pa siya ka-submit, di pa siya Di siya pwede mo makalingkod. Oo. Pero makahurar na siya. Makahurar kay i-proclaim man na siya. I-proclaim, pwede na ma-proclaim on dya na i-schedule sa katong mag-taking sila, maka-appeal siya, pero kana siya usapon nga makaulang sa iyang paglingkod. Pwede. Atong tak na mga kaigsunan, 25 minutos sumal makalabay ang alas 11 ning kaudtohon. Padayon kamong naminaw sa atong tulmanon, naglantaw via social media o sa atong mismong sa inyong mismong talapitan diya sa inyong radyo sa 92.7 UKFM. Kinayan ninyong ubos nga lagad si Eric Pustiniani uban sa atong pinasidunggang dinapit karon walain kundi si Ma'am Maria Jope Alera Cervantes, ang Comelec Officer din sa lungsod sa Hilongos. Sa pagpadayon nato sa atong mga pakighinabi o pagkukabildo ni Ma'am Cervantes, mawari usa kita sa atong technical side alang sa break time of station ID. So, mo play lang kung happy birthday direct kay para nga sige Brad. Okay, sige. Happy birthday do kang ma'am no, atong guest Thank karon. you.
Ini ang 92.7 FM, York Radio. York Radio, ang tulog sa paglaom. Balik kita sa atong tulumanon ang gobyerno. Ining mga orasa, ining adlaw Martes sa pitsa 17 ng bulan sa Oktubre tuig 2023. Kasamtangan natong gikauban karon si Ma'am Maria Jofe Alera Cervantes, ang election officer ng lungsod sa Ilongos, uban sa iyang kauban. Sabay ngalan nato, ma'am? Okay. So, di magpaila si ma'am. Igo na lang ni Ismail. Okay. Balik ta diri ani Ma'am Cervantes. Ma'am, unsa pa yung atong mga ikadugang nga ikahatag nga impormasyon alang sa kasayuran ngadto sa katawan, dili lang dinhi sa lungsod sa Ilongos, kundi kutob sa maabot usab sa atong Sibya. Okay. Ihatag na ako ang akong mga schedules sa mga activities sa COMELEC, sa mga briefing. Sa October 18, ugma. Okay, ugma. Alas 2, na ako'y briefing na ikandak para sa mga watchers. Usually, ang nag-invite ani ang PPCRV, ang mga watchers para sa Citizens Arm. Magkandak ko sa akong meeting with watchers. Bali, appeal na lang ni ang mga watchers sa atong mga candidates. So, kung naamoy mga watchers nga gi-appoint, so please bring them sa simbahan sa October 18, alas 2. Kay ako na isulti nila unsay mga dapat buhaton sa mga watchers o dili dapat buhaton. Og kung kinsa po'y ganahan nga mga kandidato nga moadto, pwede pod kung naamoy mga pangutana, bahin sa kung usa lang aron matagaan mo og tubag sa inyong mga pangutana. Unya pagka 20 Biyernes, magtawag ko og briefing sa atong mga support staff sa PDL, katong mag-assist sa atong mga priso, o sa atong mga support staff na mag-assist sa atong mga senior citizens, PWD o heavily pregnant women nga ma-assign dito sa atong emergency accessible polling places. O atong mga support staff sa atong giingon nga DESO or the Department of Education Supervising Officer Support Staff. Pagka Sabado, magkandak ko og briefing sa atong final briefing sa atong Board of Canvassers. Sa whole day na siya, pero akong tungaon ang klase kay daghan manggod. So akong tungaon ang venue pod ani nga trainings sa atong mga support staff o sa atong Board of Canvassers dito lang pod sa third floor of the MDRMO building. Sa tapad sa among office sa usa ka conference room dito. Ato. Thank you. Okay, so mara to ma'am. So ma'am, kining sa balik ta diri ma'am sa mga watchers no. Kanus aman ang ilang last admission ma'am sa list of mga watchers man sa matag mga kandidato? Okay. Naghatag ko og last day nakahapon kay ang sa balaod nag-ingon man good nga 15 days before the election day dapat makasubmit ng atong mga candidates sa ilang certified list of watchers. Pero kay nahulog nga ang October 15 Domingo, so hangyo nga pagkaugman na lang pagka October 16. Oo, last day ko ato kahapon. So wala na mo apas pag ana stop na gyud. Ang uban kay wala man sila nakasabot pa. Ang uban ako nagidawat kay ang purpose jud ato atong ma-verify sa among record kung qualified ang watcher. Kay usa sa mga qualifications sa watcher, registered voter siya. Okay. Basig maka-appoint sila og dili registered voter, dili pwede. Okay, ma'am. How about ining Operation Baklas ninyo, ma'am? Kano sa man ni magsugod o nagsugod na ba ni? Ang Operation Baklas, naghuwat pa ko og directive kay mag-synchronized Operation Baklas kami before sa campaign period. Pero base sa akong obserbasyon, wala pa ko nakabantay nga naay mga poster. nakapost kay ang atong mga kandidato mga
butan jud as imusunod jud sila Maayo. nakasabot sila kung kanusa sila pwede magpapilit sa ilang mga campaign materials. Nakasabot sila nga sa October 19 pa. So karon wala pa sila gipilit. Unya nakabantay pod sila kung unsa ang pinakadako nga poster nga ilang pwedeng ipilit or pwede ibutang dito sa atong mga common poster area. Na-warn na sila nga ang pinakadako lang god is 2x3. So, dili pwede magpapilit og mas dako pa ana nga size. Okay ra, mas gamay ana. So gamay pa sa size sa Bantay Par. Ang 2x3 nga size, kuha na siya, fit. Bali ang size sa cartolina size. Oo, kana. Pinakadako. Oo, pinakadako. Meters. Pala siya, ruler. Kanang, duha ka ruler o tulog ka ruler ana. Bali, 6 by 6 square meter. Yeah. Mara iyang area. Mara pinakadako. Cartolina size mo, ano siyang pinakadako? Ang inyong ipahigayon po, ma'am, nga Operation Backlash, ma'am, composed by team sa unsa nga mga team? Oo. Ang Operation Backlash team composed sa ang COMELEC, election officer, mga chairperson, mga members, ang taga PNP, AFP, taga DPWH, o ang sa Menro. Sila ang assign sa municipal unsa na siya sa mga resources bitaw kay sila ang magbantay kung naay nakapilit dito sa kahoy. Bawal manggod, bawal manggod papilitan ang mga kahoy. So asa raman sila pwede mo papilit, ma'am? Okay. Gitagaan ako ang mga candidates og listahan sa giingon nga common poster area. Usually in a barangay usa lang atong common poster area. Dito sa usa ka public property, unya kasagaran ana niya in front of barangay hall or in front of basketball court ana. Pero dili ingnon nga matoy ato gipili nga vote sino siya nga common poster area dito ninyo mismo ipilit sa bungbong sa barangay hall. Sa wall sa atong mga gym dili na pwede kay ang dapat ato buhaton maghimo lang mo og frame unya dito ninyo ipilit inyong mga materials, campaign materials. Bawal ipilit sa mga bungbong sa atong mga government structures. What sa mga balay? Sa mga balay pwede. Depende na siguro sa ila. Bali, mananghid mo sa mga tag-iya sa katong kung say natutungdan na private property before mo magpilit. Okay ra to dito. Okay, ma'am, kabahin ining meeting di abanse, unsa may mga rules sa matag isig ka politiko aron sa meeting di abanse? Okay. Unsa may mga angay nilang buhaton nga di sila makalapas base sa inyong balao diha sa Commission on Election. Okay. So good October 19 ko to October 28. So, pwede sila mag-conduct og katong mga pulong-pulong, meeting di abanse, nga meeting di abanse para mangampanya sa mga katawhan. Ang usa nga gidili dito number 1 ang panghatag og pagkaon, nonon. Bisag unsa nga with value dili na pwede kay makatalapas ta sa kontrabigay. Gutom mo sila, ma'am. Oo, dili pwede. Mga unsa sila sa ila. Kay i-monitor sila ni PNP, i-monitor sila ni Ma'am DepEd. Kung makatalapas, matestingan. Sa matag ilang himuon nga pulong-pulong, ma'am, unsa man ni ma'am, gikinahanglan pa ba nga mo kuan sila? Mo lukat sila o mulukat sila og permit ngadto sa lokal nga pangagamhanan? Okay. Ang pulong-pulong kasi usually mo gamit ta og structure, mga barangay halls, gym, kay magtapok man tag tawo. So since mo gamit ta og government property, mangayo jud ta ana og permiso.
So ang una nga atong pangayuan syempre ang sa barangay. Tapos mangayo pog permiso sa munisipyo. So kung maka-secure na ka og permit, inyo mi tagaan og kopya sa inyong permit, tagaan ninyo ang sa pulis, sa DepEd, sa COMELEC syempre, o sa prosecutor's office. Kay mauna sila ang committee sa kontrabigay. Usually amo nang gi-monitor ang panghatag jud, kay bawal magud ang manghatag bisag unsa nga anything of value. Okay. So, ma'am, basig doon ka pa yung mga dugang isulti ngadto sa atong mga ating pamilawan. May mo nimong ipadangat kay murag nahutdan kung pangutanan, ma'am. Okay. Siguro dili lang ang COMELEC or unsa pa man nga mga offices ang excited na nga matabo na ang election. So kami sa COMELEC, sa church office, sa local government office, sa PNP, sa AFP ug sa tanang offices nga deputized sa COMELEC, nangahangyo nga hinaut unta maging peaceful, orderly, og mahimyang lang jud ang atong election. Bisan magkontrahay, maglahi mo nga mga grupo-grupo, after sa election, hinaut unta, mawala na tong inyong mga, kung ano nasa inyong mga dughan, nga, kay nagkontra lagi mo. Let us make this activity nga part lang pod sa atong usual nga buhaton para sa atong pagserbisyo sa atong komunidad. So after life must go on. Kung wala ka makadaog, go. Kung gusto nimo mag-service sa komunidad, daghay paagi. Ang katong makadaog pod, congratulations. Hinat unta nga kung mao man jud imong tumong nga magserbisyo sa komunidad, maayo. Unya hinat unta dili lang pod ka katong magkahambog ba nga makaubos sa katong mga napildi. Looy man pod. Sige, mao to. Hinaut unta okay pod atong panahon during election aron sa katong mga tawo nga mag-adto sa mga presinto, dili siya masyado nga maglisod ba sa sobra ka init or sobra ka ulan. Pero siyempre, ang Philippines, init manggod na, init, or pwede mo uwan. So, kung moadto ta, kung init, pagdala mo og payong, tubig, or anything makasangka sa atong ulo, nga dili ta mainitan. Or kung uwan, siyempre, dala po og payong, butas, dito ka likay, kay kung asay gustuhon sa Ginoo, mawjud na. So, basta, ang ako lang, I hope everything will be okay. Nothing will happen nga mga daot nga matabo. So far, as for my assessment, this time, ang hilongos, kaloy sa Diyos, okay ra, peaceful siya. Kaya ang atong mga kandidato, kung amang good, maminaw sila. Very good sila. So, si Pastor, basig doon na kayo mga dugang. Yes, doon ako'y pangutana nyo kang ma'am. Pero meron ako pangutana, personal ni ma'am. Kababayan mo ni Attorney Henry Lupikis, ma'am, no? Oo. Ako nang amigo na ako na diri, ma'am. Ga-program na siya diri. In fact, friends mi ana, iyang wife ako na agaw. Lagi. So, silang i-kumusta ta kanid. Okay, so ma'am, pangutana ko ma'am ba? Kini siyang gidumilian pagpakaon, paghatag unsay mga kung di ba kumpormi lang ba? So violation man ni siya, no? So kanang atong mga kanang atong mga botante mudaog na sila unya pa ni mga kaon. So magbalo na gid sila. Oo. Ang pagkaon bisag na ay election wala magkaon man jud ta. Pero after siguro ma'am sa pagbotar pwede na mo kaon. Pwede mo kaon pero ila lang. Oo, dili ba ngayo or dili ang kandidato dili manghatag. Mao ba no? Oo, okay, bawal siya. Karon kung mag-ingon mo nga dugay na siya nga sakit
sa Pilipinas ang Magana- panghatag o pagdawat atong testingan karon kay ang atong COMELEC mga people especially sa central office namo akuan sila seryoso Yeah. seryoso sila nga i-implementar kaning balaod Ano? nga dugay na nga wala pa ka-implement. Yeah, sakto yun, In ma'am. fact, wala pa ay natistingan. Pero ayaw ta guwat nga karong Matistingan mo. election matistingan kay lisod jud ang kapreso. So, before sa camping period, ma'am, pwede pa Oo. na mo invite sa inyo. So, karon panahon na invite na mo daan ron minto sa pay camping period. Muna nga kamo imbitahan ako dire kay wala man ko panihapon ba. Kay pa direk. So, makaiso na so mo din siya no, at least nga nakabalo ta dan unsay mga violation no sa atong election karon makapaglaom. So, thank you kayo, ma'am. O God bless mo. You're welcome. Salamat po. Okay, daghang salamat kay nimo Pastor no yung Montibon Mahit ang station manager dinhi mismo sa 92.7 Hilongos Radio. So, ma'am, wala naman siguro kita mga idudugang ba? Sigdo na pa kay idudugang dia. Oh, sige pa naman. Wala na ako na huna. Bangon na. Actually, tayo po ba? Kini siya nga election, ma'am. Wa man tayo machine gamito, no? Mano-mano rin siya. Okay, maumara nagpanumdum. Ayaw taog pag-expect nga ang atong pag-vote matoy gi-shade o dya feed sa machine. Dili na. Ang atong election, manumano jud ni siya. Kay ang atong balota, nanay space para sa punong barangay, isuwat kung kinsay imong ganahan nga kandidato sa punong barangay, isuwat jud iyang pangalan. Dili na to siya ana-ana, ma'am. Dili na siya Bagis-bagis. i-shade or check kana dili imo jud na isuwat unya kung kinsay imong ganahan nga kandidato sa kagawad, pito ka kagawad mo pili ka. Kung ganahan kag pito, imo nang isuwat. By the way, ang kakagawad pito lang kagawad ang atong pwedeng mobotohan. Kung naa kay ikawalo, dili na to siya maapil sa ihap. Pareho pod sa SK. Ang atong kandidato sa SK, SK chairperson o sa SK kagawad. Oo. Ang mobutar ato sa SK kagawad maayo pastor nga nag-discuss kani. Ang edad sa SK officials, ang mga botante nga pwede makabutar sa SK nga level. Ang edad 15 kutob 30. So, maano sila ang sanggunang kabataan. Ang age sa sanggunang kabataan, 15 kutob 30. So, ang atong regular sa barangay, ang makabutar ato ang edad, 18. Kutob, unlimited. Kutob, sa barangay. Pila, kung buhi pa ka, pila mo edad 70, 88, ana. Maray makabutar sa regular. So, meaning, kung ang imong edad, 18 or 20, 20, makabutar ka sa SK. O siya, makabutar pod ka sa barangay nga level. So, mahimong, duha imong official ballots nga ihatag. Ay, Ikaw, Sir Eric, pila imong edad? Ako na pod mangungutan na. Pwede pa ko rin, Ayaw pangutan ni pila akong edad. Pwede. Akong tag na mga 25. Yay, may bata man. Lagas lang. Kung tahay 25 imong edad, pwede pa duha. Duhay imong official ballots. Ang pula ato sa SK. So, imo jud nagbantayan nga ang pula ang isuwat nimo nga mga kandidato sa SK. Yeah, mabali niya. Oo, okay. Kung mabali, dili to ihapon para valid, no? ni kapitan. Yeah. Oo, so bantayan jud na. Kay naman day heading nga barangay or SK. Pero ma'am, kanang form niya ma'am no sa balot, usara na sa usara ang sa barangay o sa SK. O separate jud. Lahi sila. Lahi kay naama jud tay mga botante nga ang edad 31. Yes. Ay ako 31. Ang akong mabutuhan lang. Apit na nimo tong Brad. Akong mabutuhan ang regular lang. So, Tagalog kung usa ka official ballot, ang itom. Yay, gidas. Kung ikaw kay 25, sulod pa ka sa SK nga edad, paduhay mong official ballot. So, nakay pula, nakay itom.
So bantay ni wang ito mang imong butuhan ang imong ganahan nga kandidato sa barangay nga level. Pero ang katong sa SK katong pula. Okay. So, Bantayanan. ang ato ni ma'am ba, ang concern ako ni ma'am, kanang mga spelling ba dili ta stricto ana? Sa spelling dili ta ana stricto. Oh. Naman tay mga balaod nga bisag sounds like. Yeah, panalitan ang ngalan niya is Pedro. Ang mabutang nimo to is Pedra. So okay ra na siya. Okay Consider. siya kung walay pedra. Wala Pedra. Okay, kung naay pedra, mga tutukang pedra. Oo. Kay actually kini siya nga karon suwat-suwat direct Oo. dugay gini. So ang akong advice sa atong mga kandidato aron dili sayang ang vote sa Yeah. atong mga botante, tudloy sila og suwat sa imong pangalan. Imo pud na sila tudloan asa nimo ipasuwat kay unja kakapitan imong daganan isuwat ka didto sa pinakala sa konsyal. Sayang dili maihap imong boto. No, so at least nakabalo na kita ni karon. Oo. Surprise ko kanto rin nga abi na ko kanto ana-ana suwat-suwat gid ay. Oo, ang pag-ihap karon dili pinaagi sa machine. Although naay mga barangay sa Metro Manila dito sa syudad, gamit sila sa atong VCM. So shade ila. Pero diri sa mga probinsya, diri sa Hilongos, suwat lang jud. Ihapon sila ni teachers pag sugod sa alas 3. Nangutan ako, ma'am. Anong inguna naman na, ma'am? Kay wala man ta maka-afford o palit o machine. Imagine na barangay specific atong balota. Lahira to sa national nga ang kandidato sa at imong barangay diri sa Ilongos mao pod ang kandidato diri sa ako sa among barangay sa Eastern. Okay. Oo, so usa lang na ang mga kandidato. Kadugayan Eric mag-isa-isas kamot na Eric. Bitaw no. Thank you kay ma'am. Nakapaydugang pangutana, Brad? Okay na, satisfy na ko. Okay. So, ang atong tak na mga kaigsunan, 50 minutos suman makalabay ang alas 11 ning kauntuhon. Palayan ka muna minaw sa ating talamanon ang gobyerno. Gipahaom gyud kini sa mga gipahaom kini sa mga government agencies nga atong mahinabi sa matag adlong Martes alang kini mahatagan og saktong informasyon ang katawhan kung unsa ang ilang mga gibuhat sa ilang tagsa-tagsa ka opisina diha sa atong pangagamhanan. So si Ma'am Cervantes ang atong pinasidunggang ginapit karong adlaw ang dinang gisgutan nato kabahin ining nagsingabot nga bugnong lugaynon, mga pamalaod, mga gidili o dili-gidili sa maabot nga barangay eleksyon ng Sangguniang Kabataan eleksyon. So, nining panahon na, ang atong tak na nagkapupos naman, manamilit na lamang pulbe. Apan sa dili pa lubusan nga magkabugwag kita sa kahanginan, ako usa nga pangayuan o hatagan nato og kay gayunan si ma'am para sa iyang katapusan nga mensahe diha kaninyo. Ma'am? Okay. Duha na lang ka adlaw magsugod ng atong campaign period. Hinaut unta nga magimbitar na maron. maging peaceful lang siya. Kung na may mga kandidato nga moadto sa inyong balay, bahala na mo. Pwede na sila. Kung okay lang po ninyong istimaron or ipasudlon. Basta maaro na pizza, ayaw mo ka buong na mga grupo or kandidato mo ato sa inyo kay mangumpanya siguro na sila. Kung naay mananghid or magbutang sila ilang mga posters, naapod na ninyo kung musugot mo or dili. Basta ayaw lang inyong mga sabot. Kung doon na iduhol, ma'am, ayaw yung dawata. Kung naay ihatag, ayaw dawat. Basig matistingan. Or not unta, maging peaceful lang atong election o maging successful. Ako ni gi-offer sa atong kuan may couple nga sana unta okay lang tanan. Wala problema.
Okay, sa ngalan na lang sa atong pinasilunggang dinapit, diin iya pong kanaang ang tawag ani nakalimutan mo ko. Iyang bililhon nga adlaw karong adlaw tungod kay Yes. iya mga adlaw natawhan, nagasaulog sa iyang adlaw natawhan sa ngalan ni Maria Jope Alera Cervantes ang Commissioner on Election Officer sa COMELEC ning lungsod sa Ilongos. Sa ngalan na lang usab sa atong station manager sa 92.7 UKFM si Pastor Noe Montibon Mahait. Kini ang inyong ubos nga alagad si Eric Postiniani magabiling kaninyo ning maong mensahe. Kamatuoran ang susi sa matuod nga kagawasan. Mayong udto.